Nag-meet kami sa internet, yung tinatawag natin ngayong Facebook. Nung nasa Dubai na ako, mahilig ako mag-browse. Nakita ko yung picture niya sa side ng computer. From Citibank, galing ako ron. Tapos umalis ako, siya naman yung dumating. Favorite ko color green eh. Naka-green siya nun na dress. So, kinlik ko yung picture niya. Nakita ko parang okay naman. Taga UAE din. So, inad ko siya. Inad niya ako, tapos nag-message siya. Sabi niya, meron kaming mga common friends. Tinanong ko yung friend namin kung kilala niya si Gadi. Sabi naman niya, oo, mabait yan. Sige, makipagkaibigan ka lang. Nagkakunan kami ng numbers, tapos nag-SMS. Call ako sa kanya. Everyday chat, everyday usap sa phone, text. Late na kasi siyang umuwi sa galing trabaho. So ako, natutulog ako madaling araw na para makausap ko lang siya. Medyo natagalan pa kami bago magkita kasi nga medyo malayo yung lugar ko sa lugar niya. Yung sa amin kasi hindi siya love at first sight eh. Love on second sight. Nung nakita ko siya, ano ba yan? Ang payat? Para siyang totoy. Ano siya eh, parang mafe-feel mo na takot siya. Parang torpe. Unang meet namin, parang inisip ko as a friend na muna. Parang kasi magulo pa rin utak ko nun. Parang gusto ko talaga makakita. Yung talagang best para sa akin. Yung first kiss namin, sa ano yun, second meeting namin sa movie house. Nanood kami nun, Airbender. The Last Airbender. Tumingin siya sa paligid kung may mga tao. Usually sa Al-Ain, sobrang strict ng place. So, patakas lang. Siyempre, hahalikan mo yung pinakamamahal mo sa buhay. Siyempre, feeling mo nasa heaven ka. Yung time na yun, dun lang ako nakaramdam ng spark. Parang may kuryente. Tapos, yun na, yung kilig factor doon mo na mararamdaman. Sobrang sarap mahalik. Sa unang tamis ng halik. Third meeting namin sa may Sheikh Zayed, sa Emirates Tower. Kumain kami sa isang food chain nun, McDo. Tapos yung food chain na yun, meron yung katapat na Twin Towers. Bigla na lang siya nagtanong, may camera ka ba? Tapos sabi ko, meron, bakit? Sabi niya, pahiram. Tapos hinila niya ako dun sa may roadside. Tapos sabi niya, tara, picture tayo. Yun yung first picture namin together sa may Twin Tower. Ganda nung kuha, tapos kaming dalawa lang naandun. Para sa akin, pinakamagandang memory sa amin dalawa. Pangatlong meet namin, ayun, parang doon ko na talaga naramdaman yung parang sinasabi nilang love at first sight. Actually, hindi nga love at first sight yun, ilang beses na kami nagkita, nagkausap. Pero doon ko naramdaman sa kanya yung love. Before naging kami, siguro mga 4 times lang kaming nag-meet. Yung ika-4th time, doon yung nagtanong na siya, ano ba tayo? Sabi niya, ano ba? Ano ba sa tingin mo? Sinagot ko siya, sabi ko, ano bang gusto mo? At sabi niya, gusto ko tayo. So ayun, sabi niya sa akin, sige, tayo na. Tapos ako pa nga nag-offer kung anong tawagan namin. Excited ako na magkaroon ng girlfriend eh. So ayun, tawag ko sa kanya ngayon, honey. Yung mga friends namin sa Pinas, nagulat sila kasi parang pareho kami nasa Citibank before pero never kami nag-meet. So parang sabi nila small world kasi parang si Gadi that time alam nila talaga na searching ng girlfriend. Nung pinakilala ko siya sa mga kaibigan ko, sabi ng mga kaibigan ko, totoo ba yan? Baka wala lang yan.
Kasi ang tagal-tagal namin hinihintay, ngayon ka lang nagpakilala, totoo ba yan? Matagal siyang walang girlfriend. Tapos nung nalaman nila na nagde-date kami, parang sabi nila, dyan pa kayo nag-meet sa Dubai, destiny daw, destiny. Reaction nila, hindi sila makapaniwalang meron na akong girlfriend, meron na akong naipakilala sa kanila, may kasama na ako pag may mga lakad kami. So parang na-shock sila, pero tuwang-tuwa. Kumbaga yung pagka-shock nila, sobrang tuwa nila na at least hindi na ako single, meron na akong girlfriend. So later on, baka nga ikasal na kami. So ito nga, ikakasal na nga kami. Si Daddy, nag-propose siya habang naghuhugas ako ng plato. Actually, aksidente yun. Meron talaga akong date na gustong mag-propose sa kanya. Pero yung that week, parang parang hindi siya ganun ka-happy. Parang meron siyang problema. Chat lang kami noon, tapos sabi ko, gusto ko umuwi ng Pinas kasi umuwi yung ate ko, tapos yung sister ko. Hindi ko na sila, parang matagal ko na silang hindi nakikita, so gusto ko talaga umuwi para makasama sila. That time, parang depressed ako. Naisip ko na bakit ko papatagalin, bakit hindi pa ngayon, kung ganun din naman ang mangyayari. So, ginawa ko, wala pa akong singsing nun, yung tinitirahan kong bahay sa Dubai, malapit lang sa Gold Souk. So, parang magbo-boat ka lang doon, nandun na. So, parang yun na rin inisip ko, bumili na kagad ako ng gabing yon ng singsing. Tapos, pagkabili ko, kinabukasan, bumiyahe na kagad ako papuntang Al-Ain. Hindi siya makaisip ng way para mapasaya ako. Kaya sabi niya, Han, sandali lang, may gagawin lang ako. Sabi niya, balik ulit ako after 2 hours. So ayun, nag-drive ako, papunta ron. Tapos, habang nagdadrive ako, tumatawag siya. Hindi ko naman pwedeng sagutin yon. So, dinadrop ko lang. Tapos, pagdating ko dun sa malapit sa bahay nila, tinawagan ko siya. Sabi ko, nasaan ka? Anong ginagawa mo? Sabi niya, nasa bahay lang. So, binaba ko na yung phone, pumunta ako sa bahay nila. Yung bahay nila, hindi yung sala kaagad Kumbaga, kusina kaagad siya. So, nakita ko siya ron. May hawak na kaldero, naguhugas. So, sabi ko, okay na to. So, ngayon, nilapitan ko siya, dahan-dahan pa ako kunyari, pero ang ingay ng pinto. Pagbukas niya ng door, nagulat ako kasi yung Dubai sa Al-Ain, 2 hours drive yun. From Dubai, pumunta siya kagad sa Al-Ain para lang i-comfort ako. Tapos, ayun lang, pagbukas siya ng door, sinabi lang niya, Han, will you marry me on September 28, 2011? Nagulat siya. Hindi niya ina-expect. So, yung mga sabon niya sa kamay na sa katawan ko, parang ganun. So, niyakap ko siya. That time, parang nag-stop yung mundo. At wala akong ibang nasagot. Sabi ko lang yes. So, tigil lahat yung mundo para sa amin. Tinigil niya yung paghuhugas niya. Tapos pumunta kami dun sa loob ng bahay niya para mag-usap kami. Nung nakita niya na sobrang down ako, naisip niya, yun na yung right time. Wala nang plan, wala nang preparations. Basta sa kanya, yun na yung right time. Kasi alam niya, yun yung bagay na ikakaligaya ko. Ano ba? Naiyak tuloy ako. So ganun yung nangyaring proposal. Hindi ako lumuhod, walang surprises. Sa surprises ganun lang, pero yung mga big time na surprises wala. Kumbaga simple lang yung proposal ko, pero galing dito yun. Hidden talents niya, dancing. As in, kahit saan, sasayaw yan. Basta pasayawin niyo siya. And it goes like this. Tell me about the tongue and I'll know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Si Vanessa, kung itutulad ko siya sa isang bagay, siguro para sa akin, siya yung tinta. Ako yung ballpen, siya yung tinta. Kasi ang ballpen, pag hindi mo isinulat at walang tinta, useless. So kapag kinumbine mo yung tinta at ballpen, pag isinulat mo siya, mag-work siya. So parang ang halaga ko na isang ballpen, siya ang tinta ng buhay ko.
Siguro i-compare ko siya sa butterfly. Kasi yung butterfly, hindi niya alam kung gaano kakulay or kung gaano kaganda yung pakpak niya. Yung mga tao sa paligid niya lang yung nakakapagsabi nun kung gaano siya kaganda. So kay Gadi, ganun din. Hindi niya alam kung gaano siya ka-special. Pero ako, para sa akin, sobrang special niya. Kung may iibahin ako para kay Vanessa, para sa akin, wala na akong iibahin. Kung ano man yung nakilala ko siya, siya na yun. Siya na yung makikisamahan ko habang